Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa mga kasamaan ko at sa narito sa online. Maraming salamat po sa umagang ito. Ito po ay araw ng Panginoon at ang atin pong morning devotion po ngayon ay narito po sa DFC Kunsan sa lugar ng Tainan. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon ay awitan po muna natin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin kayo Diyos sa oras na ito. Hallelujah. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo Panginoon sa oras na ito, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, narito po kami lumalapit, nagpakumbaba sa harapan, Panginoon. Nagpapasalamat, O Diyos, sa buong magdamag, Panginoon, pag-iingat at paggabay mo sa amin. Salamat sa panibagong buhay, panibagong pag-asa, Lord God. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, na hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Lord, sa oras na ito, muli nagpakumbaba kami, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran, Panginoon, ano man nagawa namin ng mga pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at dalangin po namin, O Diyos, sa oras na ito. Patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Lord, patuloy niyo pong samahan din po, Panginoon, ang mga nasa online, Lord God. Hindi ko man mapaliwanag lahat, Panginoon, ng maayos, Lord God. Alam ko, Lord, na ikaw magpupuno nito, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin kayo, sambahin, dakilain sa pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli po, ang ating devotion ay nagmula po dito sa lugar ng Kunsan, sa lugar ng Tainan po. DFC Kunsan, sa lugar ng Tainan. Kung meron po kayong banal na kasulatan, magipagbukasan po kayo sa akin sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Alam ko po na alam na po natin ito. At sabi po dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. 6. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. So ang ating pag-aaralan po ngayong umaga ay pinapangkatan ko pong always acknowledge the presence of God. So sabi po dito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituro niya sa iyo ang tamang landas. So dito po makikita natin sa verse na ito na in-encourage po tayo na sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay hanapin natin ang guidance and wisdom ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa at desisyon natin sa buhay
ay dapat po ay pinapupurihan at pinasalamatan natin ang Panginoon. At gusto niya ipanawa sa atin mga kapatid, gusto ipaunawa ng ating Panginoon na dapat na magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. Amen po ba? At huwag tayong magtiwala sa sarili nating karunungan at kakayahan, bagkus lagi nating alalahanin mga kapatid ang Panginoon na ang lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya at wala tayong magagawa kung wala siya sa buhay natin. So dito po sa makipagbukasan po kayo sa akin sa Exodus chapter 33 verse 1 to 3. Ang sabi po dito, ang buhay nung panahon po ni Moises ay inutusan siya ng Panginoon na pumunta sa lupang ipinangako. Ang sabi po dito sa 1, sinabi ng Panginoon kay Moises, umalis ka sa lugar na ito kasama ang mga mamayang inilibas mo sa Ehipto at pumunta kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanila noon na ibigay ko ang mga lupaing ito sa kanilang mga salinlahi. Verse 2, pauunahin ko ang anghel ko sa inyo at itataboy ko ang mga Kanineo, Amoreo, Hiteo, Periseo, Hebeo at Hiboseo. Sa 3, sa lugar na iyon, kayo lang ang pupunta roon sa maganda at masaganang lupain. Hindi ko kayo sasamahan dahil matigas ang mga ulo ninyo at baka mapatay ko pa kayo habang nasa daan. So dito po mga kapatid, ang sabi po dito, dito makikita natin na ayaw ni Moises po na mapalayo siya sa presensya ng Panginoon. So sabi dito sa 17, kung itutuloy po natin, sa 16 sabi po dito, ang sagot ni Moises sa Panginoon, sabi niya, sinabi ni Moises sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, wag niyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Sa 16, dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi nyo kami sasamahan? At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa ibang mamamayan sa mundo? So, gaya ng sabi ko kanina, makikita natin na ayaw ni Moises na mapalayo sa presensya ng Panginoon. So mga kapatid, ganun din po ba tayo sa buhay natin ngayon na kumbaga sa kabila ng mga kahirapan sa buhay na naranasan natin ngayon, naisip po ba natin na huwag lumayo sa Panginoon? Naisip po ba natin na manatili tayo sa presensya ng Lord? Yung tipong hirap na hirap ka na sa mga pinagdadaanan mo, pero ayaw mo pa rin bumitaw sa Panginoon. So, yung ayaw mo nang mapalayo sa presensya ng Panginoon dahil mahal mo siya. Kailan po ba natin nasabi na mahal kita, Panginoon? Mga kapatid, kung talagang mahal natin ang Panginoon, huwag nating hayaan na malayo tayo sa presensya ng Lord, katulad ng gustong mangyari ni Moises na dapat lagi siyang kasama kapag siya'y lumakad. Kung matatandaan po natin, nung inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto, nung sila'y naglalakad, andun patuloy yung gabay ng Panginoon. Sa araw, sinasamahan sila ng isang napakalaking ulap at sa gabi naman, yung isang haliging apoy. Kaya, mga kapatid, sa buhay po natin, kung tayo ay nakasanayan na natin na mamuhay ayon sa presensya ng Panginoon, nagiging ugali na po natin na kapag tayo ay lumakad, dapat kasama po natin ang Panginoon. Amen po ba? So dito, mga kapatid, kapag tayo, di po ba, kapag tayo po ay nagmamahal, may minahal tayo o sa mga kamag-anak natin o sa pamilya natin, di po ba kapag mahal natin sila, ayaw natin silang mapalayo sa atin? So, ayaw natin na mapalayo siya sa paningin natin. So, dapat po mga kapatid, ganun din po tayo sa Panginoon. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, ang buhay na ito ay hindi mahalaga kung hindi kita kasama. No? Napakadaling bagay po sabihin natin mga kapatid na mahal natin ang Diyos, pero minsan kapag tayo
hindi nakasama natin ang Panginoon, nalalayo tayo sa presensya niya. So, dahil mahalaga po sa atin ang Panginoon, mga kapatid, dapat ay pahalagan natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pwede nating sabihin na, Lord, dahil mas mahalaga ka sa amin o sa akin sa mga bagay na sa pansamantala lamang sa mundong ito, no? Dapat, mga kapatid, inuuna natin palagi ang Panginoon. Amen po ba? So, dito po, mga kapatid, sabi niya sa Mateo, punta po tayo sa Mateo, sa chapter 6, verse 33, ang sabi po dito, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So ito po'y pangako po ng Panginoon, mga kapatid, na kapag inuna natin ang Diyos, ibibigay na lahat sa atin yung ating mga pangangailangan. Mga kapatid, nire-remind po tayo ng Panginoon ngayon na iisa lamang talaga yung unahin natin sa mundong ito, kundi ang Panginoong Diyos. At ang Diyos po dahil ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng ating mga buhay. Mga kapatid, dahil kung inuuna natin ang Diyos, ibibigay na sa atin lahat yung ating mga pangangailangan. At yung pagsunod natin sa Panginoon ay, kapag tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon, ay ibibigay na sa atin yung tamang direksyon, mga kapatid, at kaginhawaan sa buhay. Dahil kung tayo ay nawawala sa Panginoon, kung hindi natin inuuna ang Panginoon, yung direksyon natin, natahak natin, mga kapatid, ay patungo sa kapahamakan. Amen po ba? So, alam nyo, kung tayo ay nasa Panginoon, slow connection. Ito, makikita natin, mga kapatid, na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan, lakas at kagalakan sa ating buhay. Kaya nararapat lamang po na unahin natin ang Diyos sa mga buhay po natin. Alam nyo, kung minsan maiisip natin na kapag meron tayong pinagdadaanan, maiisip natin na lumayo sa Panginoon. Bakit ka pa lalayo sa Panginoon? Na ang pangako ng Diyos ay ibibigay na sa atin lahat. Minsan tayo lang yung ayaw Tayo yung ayaw sumunod. Tayo yung nawawala ng panahon sa Panginoon. Kaya bakit ka pa aayaw kung ang Diyos ang nangako sa iyo? Minsan nga pagka tayo ay pinapangakuan ng tao, ay pinaniwalaan po natin. Amen po ba? So kung ang tao pinaniwalaan natin, paano pa ang Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat, mga kapatid? Siya ang dapat nating pinagkakatiwalaan. Amen po ba? So, dito po makikita natin, di ba, sabi ko po kanina, na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaligtasan. So, hindi lang ang kaligtasan na ito, mga kapatid, ay hindi lamang dito sa mundong ito, at dadalhin natin ito kapag tayo lumisan na sa mundong ito, mga kapatid, at papunta na tayo sa langit na bayan. Makakasama natin ang Panginoon. So, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, mga kapatid, dapat po ay lagi nating inuuna ang Panginoon. Sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, bakit ka pa malalayo sa Panginoon kung ang nangangako naman sa iyo ay yun yung gumawa sa atin? Amin po ba? So mga kapatid, ang buhay po natin dito sa mundong ito ay napakaikli lamang. Kaya ibigay po natin yung ating buhay para sa Panginoon. Ibigay po natin yung panahon natin sa Panginoon. Dahil sa panahon po ngayon, marami na pong mga bagay na dito sa mundong ito na palaging ipinapakita ng kaaway. Minsan, mas sinusunod ng mga tao yung mga pinapakita ng kaaway kaysa sumunod sa Panginoon. Napakahirap po, mga kapatid.
Kaya lagi tayong nire-remind ng Panginoon kapag tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita. Lagi tayong nire-remind ng Panginoon na palagi natin siyang unahin. Magbigay tayo ng panahon sa Panginoon. Kailan po ba natin nasabi na, Lord, itong buhay kong ito ay ialay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo yung panahon ko. Di po ba? Kapag tayo nagmahal, nagsasabi tayo, ibibigay ko sa iyo kahit yung mga ibang, no? Kung isipin natin, maraming magagandang bagay dahil mahal mo siya. Ibinibigay mo. Pero minsan yung panahon lang, oras na binigay sa atin, ibibigay dapat natin sa Panginoon ay hindi pa po natin magagawa. Sabi nga po ng Panginoon na nung sila ay nananalangin kasama ang kanyang mga apostol, sabi po niya, hindi ba kayo pwedeng magbigay na magpuyat ng kahit isang oras man lamang? No? Pero kapag tayo ay sa ngayon, sa social media, siguro andun na, ubos po yung oras natin mga kapatid. Kaya dapat po ay lagi nating unahin ang Panginoon. So sabi po, napakaikli lang po ng ating pag-aralan po ngayon mga kapatid. At sabi po dito sa Salmo chapter 63 verse 3, sabi po dito, ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa buhay, kaya purihin ko kayo. So makikita natin dito mga kapatid na talagang tayo, noon pa man ay inibig na tayo ng Panginoon kahit tayo nung makasalanan pa. So napakahalaga po ng pag-ibig ng Panginoon kaysa buhay po natin. Kaya kung wala ang pag-ibig ng Panginoon at presensya niya, ang buhay, sabi ko nga po kanina, ang buhay ay walang saysay. Dahil minsan nga po mga kapatid, kapag naranasan niyo po ba na kapag tayo ay hindi nakapag-church man lang sa isang linggo, yung mararanasan mo sa buhay mo na yung emptiness, yung kakulangan ng presensya ng Panginoon. Napakahalaga po na lahat ng bagay, lahat ng ating mga desisyon sa buhay ay kasama natin ang Panginoon. Kung babalikan po natin kanina sa binasa natin sa Moises, sabi po dito sa 17, sa Exodus 33 verse 17, sabi po dito, sumagot ang Panginoon kay Moises, gagawin ko ang ipinakikiusap mo dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Ganun po mga kapatid eh. Kapag nalulugod sa atin ang Panginoon, gagawin niya ang lahat. Di po ba? Kung ang sabi po dito, nalulugod ako sa dito, sabi niya dito, nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala kita. Ibig po sabihin mga kapatid, wala po tayong maitatago sa Panginoon dahil po kilalang kilala tayo ng Lord. Nakikita niya tayo lahat ng ating mga ginagawa. Nalalaman ng Panginoon kung yung ginagawa natin kung nakakalugod ba sa Kanya o hindi. Sabi po dito sa 18, sinabi ni Moises, ipakita ko sa inyo, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya niyo. Sumagot ang Panginoon sa 19, sumagot ang Panginoon, ipakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Di po ba? Lahat ng kabutihan ng Panginoon, ipapakita niya sa atin. Pero mga kapatid, kung talagang kasama natin ang presensya ng Panginoon, hindi lang ipinapakita ng Panginoon sa atin, kundi nararamdaman natin, nararanasan natin. Dahil mahal tayo ng Panginoon, ibibigay na sa atin ang lahat. Kasi sabi po dito, sa 19, sumagot ang Panginoon, ipakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko at ipaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon.
Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan at maawa ako sa gusto kong kaawaan. So dito po makikita natin na nahahabag ang Panginoon kapag tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at nagbibigay tayo ng panahon sa Kanya. Kamusta naman po ba tayo ngayon? Yung puso natin, mga kapatid, nahahabag po ba ang Panginoon sa atin? Naawa po ba ang Panginoon sa atin sa mga ginagawa natin ngayon? Na kung minsan kapag tayo ay nagkaroon lang ng kunting problema, halos ayaw na natin pumunta sa church. Ayaw na nating mag-devotion, ayaw na nating magbasa ng kanyang mga salita. So kapag tayo ay ginagawa natin yung nakakalulugod sa Panginoon, sabi po dito, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tanungin po nga kaya natin ang ating mga sarili kung talagang lagi ba nating napapasalamatan ang Panginoon? Na-acknowledge ba natin yung mga ginagawa ng Panginoon na kabutihan sa atin? So dito na po ako magtatapos. Sabi po dito, sabi nga po dito kanina sa Salmos 63 verse 3, ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa buhay, kaya pupurihin ko kayo. Sabi ko nga po kanina, kung wala po ang pag-ibig at presensya ng Panginoon, ang buhay ay walang saysay, mga kapatid. Kaya po lagi nating pasasalamatan ang Panginoon. I-acknowledge natin yung mabuti niyang gawa, mga kapatid, sa buhay po natin. Mga kapatid, tandaan po natin na ang buhay, kung wala ang Panginoon, ang lahat ay meaningless po, mga kapatid, kung wala siya sa ating mga buhay. Kaya tandaan po natin na magbigay po tayo ng panahon sa Panginoon. Lahat ng ating mga gagawin ay ang mga desisyon natin, ipaubaya po natin sa Panginoon. So dito na po ako magtatapos at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Lord, marami pong salamat, O God, sa oras na ito, sa mga salita mo na aming napag-aralan, Panginoon. Nawa ang mga salita mong ito ay maitanim sa pinakamataba na bahagi ng aming mga puso, Lord God. At hindi lamang namin ito napakinggan, pagkus maisapamuhay namin ito, Panginoon. Sa mga kapatid ko na narito sa online na ito, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain. Dalhin niyo po ang kanilang pangyapak, Panginoon, sa araw na ito, sa iyong bahay panambahan. Kayo po patuloy na magpatunay sa kanila, Panginoon, na andun ka palagi kasama nila. Na iyong presensya, Panginoon, ay patuloy na narito sa amin, Panginoon, nasa puso namin, Lord God. Panginoon, pinagpapala ko rin po, Panginoon, mga kasamahan ko na narito ngayon, sa aming pastor, puting pastor, Pastor Jonal, maging aming Pastor Alin, Panginoon, patuloy niyo po silang pagpalain, Lord God. Maging aming mga tagapanguna, Lord God, ang Door of Faith, Panginoon, Pastora Neighbor Masarido, Panginoon, Lord God, maging ang kanyang pamilya, pagbalahin niyo po sila, Panginoon, na marami pang kaluluwa, Lord, na maakay, Panginoon, tungo sa iyong presensya, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Gawin niyo po kaming katulad ni Moises, Panginoon, na hindi kami makalakad, Panginoon, kung wala kami sa iyong presensya. Kung wala, hindi namin kayo kasama, Panginoon. Dahil gaya ng sabi ko nga po kanina, Panginoon, Lord God, ang buhay namin ito, Panginoon, kung hindi ka namin kasama, ay walang halaga, Lord God. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Dalangin ko po, O Diyos, sa lahat ng mga nagdiriwang ngayon, Panginoon, na mga churches, Panginoon, sa buong mundo, Lord God. Patuloy niyo po silang pagpalain, Lord. At kayo maitaas, Panginoon, palagi sa aming buhay. Salamat po, O Diyos. Pinumpuri namin kayo, Panginoon. Sinasamba, dinadakila, sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Tapos na po ang ating devotion po at God bless po sa inyong lahat. Purihin po kayo. Purihin po na. Pagpalain po kayo ng Panginoon at purihin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Salamat po.